Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumapit si Juda kay Jose at ang wika, "Nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin, huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa inyo'y para na kayong Faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa naming patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin siya rito upang inyong makita. Ang wika naman ninyo'y, hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaalaala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyo na dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa, maaaring niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang tagapaglingkod. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating, itong Panginoon kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos, sa unahan nila'y may sugong lalaki, tulad ng alipin ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw, pati lieg niya'y pinapagkwintas ng kolyar na bakal hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari pinapamahala. Sa buong lupain si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito, at kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa.
Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang iyaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayong araw ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Alam niyo po sa chapter 44 ng Aklat ng Genesis, mababasa po natin doon ng isang madamdamin at napakagandang kwento tungkol sa magkakapatid na mga anak ni Jacob. Alam natin ang naging pangyayari dito. Mga anak ni Jacob ay nagkaroon ng alitan sapagkat isa sa kanila, ang patriarkang si Jose, ay favorite ng tatay. At dahil sa kanilang alitan, naabuso nila ang kapatid nilang kinaiinggitan. Binenta nila upang maalipin sa Ehipto. Di nila alam na sa Ehipto uunlad ang buhay ni Jose. Sa Ehipto, nakuha niya ang pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa, ang kumbaga sa atin ngayon, Prime Minister ng Egypt. Ang Egypt noon ay napakayamang bansa sapagkat sila ang supplier ng pagkain, ng butil ng trigo. Yung Nile River nagpo-produce ng mayabong na supply ng trigo. Nung tumama ang taggutom sa bansang Israel, wala silang ibang mapuntahan kundi ang Ehipto. At itong mga anak ni Jacob, mga kapatid ni Jose, na minsang umabuso at nagtangka sa buhay niya, ay pumunta sa Ehipto para magmakaawa upang makakain. At nung nandun sila sa Ehipto, humarap nga sila sa opisina ni Jose. Siyempre, bihis Ehipsyo na si Jose. Kaya di nila agad nahalata na si Jose pala yung kausap na nila. Subalit, itong si Jose ay durog ang puso, naawa sa mga kapatid niya. Nagpakilala siya bilang si Jose. Piniling patawarin ang mga kapatid niyang minsang nanakit. At sila ay pinagkalooban ng makakain. Siguro akalain ninyo, ang climax ng storyang ito ay nakahanap sila ng pagkain. Ang mga nagugutom ay nakakain na sa wakas. Pero kung babasahin nating mas maingat, ano ang climax ng storyang ito ng magkakapatid na Jose at mga kapatid niya, anak ni Jacob? Ang climax nito ay ito. Hindi yung nakakain sila, hindi yung nakahanap sila ng pagkain, kundi yung nakahanap sila ng kapatid. Nahanap nila yung kapatid nilang matagal na nawawala. Para kay Jose na patriarka, higit sa posisyon sa lipunan, higit sa pwesto at poder, higit sa pera, ang mas mahalaga ay kapatid.
kapatid. Mga kapatid kay Kristo, bakit may karahasan sa mundo? Bakit may gulo sa mundo? Bakit may gera sa mundo? Dahil ba kulang ang pagkain? Hindi naman. Dahil ba kulang ang pera? Hindi naman. Dahil ba kulang ang pangangailangan? Hindi naman. Sa totoo lang, alam natin na ang yaman ng mundo ay sapat kung lahat ay magkakapatid. Ang punot dulo, ang ugat ng lahat ng problema natin sa mundo, sa totoo lang, ay mas pinapahalagahan pa natin ang mga material na bagay kaysa kapatid. At sa Biblia malinaw, turo ni Jesus, magkakapatid tayo dahil iisa ang ating Ama. Sa opisina, kamusta kayo sa inyong trabaho? No? Kayo ba ay magkakapatid? No? Higit sa pagiging magkakatrabaho na nag-aagawan sa sweldo, magkakapatid ba kayo? Mga taga-barangay, madalas, naghihidwa, nag-aalitan kung sino magwawalis ng basura, kung sino ang may pwedeng pumarada, kung ano-ano pa. Mga organisasyon sa parokya, ako, nakakahiya. Agawan ng upuan sa simbahan. Ano bang mas mahalaga? Paradahan? Upuan? O kapatiran? Para kay Jose, mas mahalaga ang magkakapatid. Alam niyo po, nung minsan may kaibigan akong pari, kinuwento niya na nagpatakbo siya ng soup kitchen sa kanilang lugar. No? Yung mga nagugutom ay pinapakain nila ng sabaw, no? Lugaw, mami, sopas, yan, para makakain man lang. Nahuli niya daw yung isang bata na dalawa ang kinukuha. Dalawa ang kinukuha. Kaya, nagduda siya. Sabi niya, bakit itong isang batang ito na volunteer? Dalawa yung kinukuha. Baka nandaraya, ha? Bibigyan yung pinapakain, tapos siya rin. Kaya tinanong niya, nilapitan niya, napansin ko, parang doble ang kinukuha mo. Nagulat si Father sa sagot ng bata. Sabi ng bata, sorry po, Father. Di ko po gustong magnakaw eh. Di naman po ako nagnanakaw kasi hindi to para sa akin. May dalawa po akong kapatid. Kaso hindi sila nasama sa listahan ng soup kitchen. Kaya yung binibigay niyo po sa akin, iuwi ko na lang sa kanila. Nadurog ang puso ni Father. At sinabi sa susunod, isama mo ang mga kapatid mo dito. Higit sa pagkain, mas mahalaga ang kapatid. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat binigyan mo kami ng mga kapatid.
at ginawa mo kaming magkakapat-kapatid, anuman ang aming lahi, katayuan at pinanggalingan. Turuan mo kaming magkapatiran sapagkat ang aming Ama ay ikaw lamang. Amen.